So abanganan po natin yung next journey niya, yung magpapagamot siya, tapos hanggang makalakad siya. Kahit na wala siyang trabaho, dito ako para supportahan siya. After that, subscribe! Sa tagal-tagal ng pinagsamahan ng Ahon Mahirap founder na si Wilbert Tolentino at ang kanyang driver na si Danilo Ramos. Magkasamang dalawa mula sa hirap at ginhawa at nasaksihan ng kanyang driver kung paano ginapang ni Ka-Freshness Wilbert ang kahirapan ng buhay. Paano kung dumating ang araw, merong pangyayari ang natiyak ikakaluha ni Ka-Freshness Wilbert. Danilo Ramos. Dan? Dan, isip ka, Dan. Huwag kang tibigit. Dan? Lumapan ka. Danilo. Danilo. Sa 28 years na magkasama silang dalawa, mula sa pagiging driver ni Kuya Dan, ay tinuturing na rin ito na parang pamilya ni Ka-Freshness Wilbert Tolentino dahil para sa kanya walang katumbas na halaga ang taong sinamahan siya sa hirap at ginhawa. Pumasok si Danilo bilang isang helper at kasama na yan ni Ka-Freshness Wilbert Tolentino na magtahi ng basahan. Dahil doon nagsimula ang pagyabong ng karera ni Ka-Freshness Wilbert, napasok niya ang pagiging taxi operator at tinuturuan si Kuya Dan kung paano magmaneho ng kotse. Palaging sinasali ni Ka-Freshness Wilbert sa kanyang mga kasama ang kanyang mga natutunan pagdating sa pagpapalago ng pera. Magkasamang dalawa noong 1997 pa at nasaksihan din ni Kuya Danilo ang naginapang ni Ka-Freshness ang kahirapan ng buhay. Mula sa pagkakaroon ng store ng novelty item sa Star City, napasok ang Robinson East at nakapagpatayo ng salon na riyan pa rin si Kuya Dan upang suportan ang kanyang boss. Dahil sa pagiging tapat ni Kuya Dan sa kanyang amo, walang katumbas na kapalit ang kabaitan ni Kuya Danilo Ramos para kay Ka-Freshness. Kaya gagawin ang lahat ng isang founder ng Ahon Mahirap na si Wilbert Tolentino na makapag-recover si Kuya Danilo. Kaya nang malaman ni Ka-Freshness Wilbert na stroke si Kuya Danilo, agad itong sinugod ito sa malapit na ospital ng Bulacan. Na mabalitaan ni Ka-Freshness Wilbert na kulang ang nasabing ospital sa mga pasilidad at kagamitan dahil ayon sa mga doktor doon bibiyakin ng ulo ni Kuya Danilo. Nang malaman ito ni Ka-Freshness Wilbert, agad itong pinadala sa St. Luke's Hospital upang maagapan ang kalagayan ni Kuya Dan. Gising po. Gising. Sige, bukas ang mata, sir. Anong tawag dito? Sir, anong tawag dito? Sabihin mo nga, sir. Gayahin mo nga ako. Sabihin mo, Mama. Sir. Mama. Taas mo yung kamay mo, sir. Ito, wala. Yung kabilang, sige, paa na lang. Yung paa mo, sir. Sundan mo yung sinutos nila. Taas mo yung paa mo. Sir, taas mo yung paa. Okay. Sige po, taas pa. Sir, sige, maintain mo lang nakataas. 1, 2, 3, 4, 5. Etong kabila, sir. Hindi talaga? Yung kabila, yung paa, yung kalawang paa. Daliri, wala din. Hindi mo magalaw. Ito pong kamay, hindi rin. Ilang taong ka na? Anong buwan na ngayon? Kahit umabot pa ng 1 milyon ang bill ng ospital, ay para kay Ka-Freshness Wilbert ay walang halaga ang pera sa pinagsamahan nilang dalawa. Dahil para sa isang founder ng Ahon Mahirap, ang pera ay pwede pang kitain,
Subalit ang buhay ng isang taong minamahal ay kailanman ay hindi na may babalik. Naging travel buddy din ni Ka-Freshness Wilbert si Kuya Danilo at talagang parang pamilya na ang turingan nila sa isa't isa dahil kung ano man ang kinakain ni Ka-Freshness Wilbert na masasarap na pagkain tulad ng mga mamahaling restaurant ay gayon din na binibigay kay Kuya Danilo. Bukod pa rito, kasama rin ni Ka-Freshness Wilbert sa paglibot ng 20 countries si Kuya Danilo at talagang tinitreasure ni Ka-Freshness Wilbert ang pinagsamahan nilang dalawa. Nandito na tayo ngayon sa bahay at tindahan ng aking 28 years na driver na hindi niya alam na darating ako for today. Pabili po! Alam nyo kapag nagninegosyo kayo, dapat bantayan nyo. Dahil sa bawat minuto, pag nawala yung customer, wala na kayong benta. Itong driver ko, matagal na sa akin. So, ito isa sa mga pinuhunan ko dati sa kanila, ang sari-sari store. Yung ka-live-in partner niya ay 30 years na nasa akin. So, driver ko naman 28 years, pinasuwang niya. Siguro, pinapakain niya yung driver ko, kaya ito, hindi niya naririnig. Ayan na siya, dyan na. Pabili po ng isang Skyflakes. Dito bang papasukan? Isa sa mga napundar ng driver ko itong grocery. Ito pang araw-araw po nila. Tapos, meron siyang palayan na 3 hectares sa Hinubaan, Negros Oriental. At syempre, meron din siyang store na paggawaan ng motor. Kahit paano, meron siyang panghanap buhay pa rin everyday. Pero, since na-stroke siya, hindi ko siya pinabayaan. Kung makikita niyo itong clip ng ganun tsura niya, the moment na off niya nung araw na yun, binalita sa akin na stroke siya. The moment nalaman namin, tapos nandun siya na-confine sa isang hospital sa May Kawayan na kulang ng facilities. Kumonta ko sa St. Luke's at syempre, sa mabilis ng aksyonan ng St. Luke's, isa sa mga kaibigan ko, ang VP President ng St. Luke's, shoutout po. Host ng St. Luke's, si Miss Yit sa Manalo. Kahit na sa bahay na, tinulungan niya ako mag-contact ng ambulance para sunduin siya. At take note, kung wala yung ambulance, hindi naaabot ang driver ko si Danilo, hindi naaabot na kailangan ng operahan. Pwede rin hindi na rin siya umabot. Pero still, God is good all the time. Kumbaga, hindi siya pinabayaan. Binigyan pa rin ako. Ginawa kong instrumento para sunduin siya. Talagang finokus ko siya muna sa St. Luke's. Ito yung clip. So kung nakita niyo itong clip na to, baldado na talaga siya. Tapos dumalo kami ulit. Ito pala ka-living partner niya. 1995, nasa akin na siya. Yan si Tessie. Mag-hi ka naman. Hi! Hello po. Ayo, malalabas ka na sa vlog ko. Pag ko nag-artista ka. Ngayon, hindi ko tapos kasi pinatulog ko lang sila Nilo siya po yung mga... Ang sweet mo naman. Pinatulog niya, hinele niya yung driver ko. Hinele niya. Ginawa niyang baby. Si Tessie, 1995 pa pumasok. So, bilangin na lang ninyo. But almost 30 years na rin siya. 29. Kung nasa akin pa, inusuwang na ng driver ko. Sobrang bait niyan, sobrang sipag. Sa lahat ng isa sa mga angels ko, isa siya sa pinakamabait na hindi nagda-day off dahil naghahanap buhay siya para sa pamilya niya. Kaya isa siya sa mga matuturing ko na totoong tao at mapagmahal dahil despite na ang driver ko ay walang masyadong oras sa kanya, still, nandiyan pa rin siya para sa kanya. Kaya God bless you, Tessie. May dala tayong wheelchair. Kapit lang ahon tayo. Huwag nyo kalilimutan, guys. Number 49, ahon mahirap party list. Huwag nyo kalilimutan nyo kasi 49, inalay na sa akin ni Lord yung 49 dahil 49 years old ako. Kaya swerte tayo out of 156. 49 na bunot natin. It's a sign. Kaya sama-sama tayo, tulong-tulong, yakap pangarap, ahon mahirap. Ito yung tahanan ng aking driver. So lahat ng nakikita nyo, lahat ng mga doggy niya, lahat yan ay mga regalo ko sa kanya. Ito yung shop niya. Tapos ang mekaniko niya, minsan naging driver ko. Kasi yan na, si Jaja ng final naging driver ko ngayon. Irregular siya ng ilang taon ka na ba nagda-drive sa amin? Almost 3. Siya naman, mga dekada na rin, na irregular kasi meron siyang pinagda-drive. Yung campaign manager ko, kapatid niya talaga. So siya nagda-drive. So ngayon, siya na naging official driver ko. So welcome to Danilo Mini Zoo. So may pusa po siya dito. Mapagmahal siya sa mga aso at pusa. Marami ako binigay sa kanyang aso at pusa. Ito ang kulungan ng dalawang in-import ko sa Ukraine ng Japanese Akita. Namatay nung nalaman din. Siguro na-stress din yung aso nung nalaman niya si Dan ay stroke. Ang aso din na-stress din kasi nakakulong sila, hindi nila nakita yung amo nila. Sumabay na rin. Tapos meron pa siya sa pusa dito. Meow meow. Ito yung munting tahanan po niya. Nakatanong gano'n niya. Ganun siya kaloyal sa amo nila. Dahil kapag nakita nila ibang tao namatay,
Ayan, nag-iingay siya. Pasok tayo sa tindahan nila. Ito yung tindahan ng driver ko. Ayan. Ulo. Tapos may benta rin sila ng bigas. Baka naman gusto nyo. 1774. Big Florentino, corner Cristobal. Ito sa Sampalo, kung gusto niyo bumili, supportahan niyo yung driver ko. Para pandagdag din ba niya? Yung gamot niya lahat, mabayaran ko yun. Kasi 3 months siya kailangan na makapag-recover. Pero feeling ko mga 6 months. Feeling ko makakapagtakbo at makakapag-Chinese garter na siya. O ito dagdag ko yan pampaswerte. Kuya, ano gusto niyo? Papanood. Ganyan, dapat kasi pag nagtinda, di ba? Pagpasok ko, swerte, di ba? Nakita mo, may customer dumarating. Kasi sabi daw nila, kapag may nunal sa paa, ayan pag may nunal sa paa, kahit saan pumunta, may swerte darating. Comment below kung naniniwala kayo, kapag may nunal sa paa, either lakotsero, mahilig sa field, at talagang lapitin sa mga customer. So, tingnan nyo, dumating ako, ang daming customer. Totoo yan, kahit saan ako pumunta ng tindahan, pag ako nakapasok, ang daming customer papasok. Ay, hello po! Nakita ni ka-freshness Wilbert Tolentino na pumupunta ang kanyang mga tagahanga kung kaya't nilibre niya ito ng mga paninda. Sinusuportahan pa rin ni ka-freshness Wilbert Tolentino si Kuya Danilo kahit hindi ito na ito nagtatrabaho. Pinapadalan to ng 30,000 a month para sa sustainable lang sa pang-araw-araw na pamumuhay at pangangailangan ni Kuya Danilo sa pamimili ng gamot. Ang tawag dito, beauty with a cause. Kunwari nasa pageant tayo, beauty with a cause. Kailangan tumulong tayo. So kung kunin mo yung wheelchair. Ay lang. Ito, share ko lang mga ka-precious. Ito dati mga collection ko, mga cassette tape. Sa kanya ko rin binigay. Ayun, tinago niya rin. Kumusta ka na, Dan? Hilong na araw, hindi ako makaupo. Nakakasalita na siya. Tapos, ito yung mga dati kasi, meron akong paninda dati sa Star City, mga novelty item. Ayan, binigay ko sa kanya. Bakit may bakal? Pinagawa niya talaga to para hawak-hawakan niya. Pabalik-balik siya. Okay. Ayun, kasi yung aeroplano, mga sobra ko, di ba? Kaya kung may mga aeroplano sa house tour ko, kasi yan yung mga taon nagsisilbi, mga nagtaon ng iwan sa akin sa ere. Sa kanya, ilinagay ko dyan para maalala niya ako na yung mga taon ng iwan sa kanya sa ere, pero para sa kanya, hindi ako nang iwan sa kanya sa ere. Kung sa Canada, dinalangkad ka namin, no? Mayroon ka kami pasalubong sa iyo. Na makakaupo ka na ba? Parang nakangiti sila, no? Biglang Ay, vlog. Nahihilo nga siya. Hindi ka tumawag sa doktor? Anong tanghali na hilong? I-schedule kita, bali pupunta ka sa holistic. So gagamitin mo na itong wheelchair. Sige nga, lakad ka nga. Yung tatambling ka. Kaya mo yung Chinese garter. Ever since nag-vlog ako, dapat magkaroon pa kami ng live switching. Kumbaga siya si Wilbert, ako yung driver. So hindi kami natuloy-tuloy mag-vlog noon. Ngayon, na-stroke na siya. Pero, laban ka pa ba? Actually, ako nagmo-motivate sa kanya kung paano siya ilaban niya. Kailangan makabalik pa siya sa work. Pero, syempre hindi ko na rin siya pag-drive. At saka syempre susuportahan natin siya. Kasi kailangan pa niya iboto yung number 49. Ang galing! Updated kahit stroke, gumagana, no? Nakakalakad na siya ng konti pero pagagamot ko pa siya para madagdag yung immune system niya at saka yung brain cells niya. Starting next week. So sa holistic, matutuloy ka na. Ituturo ka doon ng 15 minutes ka lang ituturok doon. Tapos, and then, yung NAD, every 1 hour ka. So, si Dan, kung makikita nyo yung before and after, malaki na na-improve niya. So, tanongin natin ngayon kung yung kamay niya, kung nabubuhat pa niya yung kaliwa. Nabubuhat mo pa ba? Ha? Hindi ko magalaw yung daliri. Hindi mo nagagalaw? Ito, walang lalakas? Wala ka nararamdaman? Pero sabi ni Sherlock, Ang tigas din, no? Tingnan mo, oh. hindi na nga magana. Problema ko yun eh, hilong. Hindi ako mako. Hindi mo maangat na to. Kailangan makabakan. Kasi ako, ano? Ito po yung Naangat yan naman. Wala pang lakas na kayang mag-isa. Pero pag binitawan mo, laglag yan. Sige nga, bitawan mo. Ay, ang bigat nga. Wala pang pwersa. Ay, yung paa niya, nagagalaw-galaw niya na. Kaliwa. Ay, sininaangat niya eh. Ikaw nag-i-emote ka sa mga post mo. Emote-emote ka na kesyo wala na rin siyang kwenta. Tignan na niya sa Facebook ha. Share ko sa inyo. Pero in fairness, nilagay niya ako sa profile picture niya. Ayun oh.
Tinigay niya ako sa picture niya. Tapos yung post niya, ito yung gusto ko. Sana lakas na uli kamay ko para makatagay na uli. Di ba? Yung tagay talaga yung ano niya, di ba? Ito yung gusto ko caption. Hindi ko na matatanaw, nasa abroad kami nito eh. Hindi ko na matatanaw yung may utang sa akin. Siguro alam nila na wala na ko work. Ngayon, gipit po ako. Baka pwede kusa kayo magbayad. Nahihiya kasi ako naman minsan. Diba? May mga hugot-hugot siya. Sana kaibigan niyo pa rin ako kahit wala akong pera. Diba? Daming, pag mga ganon, kailangan lang ng ano. Kasi naman, gawin mo yung pinaka-best mo. Para hindi na maghanap ng... Ayan, tapos ito, ayan, no? Ito yung nabasa ko, ayan, no? Walang silbi ang kasipagan mo kapag sinisingil ka na ng katawan mo. So, kasi dati, gusto ko siya magpahinga or bigyan siya ng vitamin. Sasagutin niya sa akin, pag uminom ako, antokin lang ako. Kapag sobra ako tulog, parang masakit sa ulo daw niya. Pag nagpa-check up daw siya, baka ikamamatay daw niya. Kasi pag nalaman daw niya, baka mauna pa raw siya matsugi. Kasi, yun yung iniisip niya na kapag nag-check up malaman, lalo siyang magkasakit sa kakaisip. Eh, ngayon lang niya na-realize na importante pala ang health. Kaya kayo, wag niyo gagayahin yung ganong mindset. Dapat kailangan isipin niyo, check ako ng check. Kasi siya naghatid sa akin sa hospital pag ako may sakit, tapos tatawanan niya sa akin, sabi niya, layo pa sa bituka yan. Diba Dan? Ang saya-saya kaya natin. Antayin ninyo ang next journey niya na makasama natin, na makapaglakad siya. Right now, masakit pa ulo niya, pero at least napakita niya sa atin yung kalagayan niya. Always remember, health is wealth. Ayan. So, ako, kahit busy ang schedule ko, alam naman niya dahil magkasama kami 24/7, talagang kami, basbasa kami sa trabaho. Isa sa mga kasipagan na nagustuhan ko sa kanya na nandyan lang siya para sa akin. Sa loob ng 28 years na yon, yun lang ang na-miss out namin, yung mag-vlog kami na siya yung boss, ako si Danilo. Hindi natuloy. Ayan, kung nakikita niyo itong journey niya sa nung during nagbabattle siya. So ayun, umabot lang siya sa acute stroke unit. Hindi ko na siya pinaabot sa CCU kasi nung na-COVID ako, kinakwento ko sa kanya kung ano nararamdaman ko. Parang feeling ko, huli na. Ito na yung kasulok-sulukan ng pako ng kisame ng St. Luke's, kabisado ko na, nagbibilang na lang ko oras, naka-intubate ako. Siya, hindi naman siya naka-intubate, pero nakateter siya. Tapos, muntikan na siya maopera ng ulo. Buti na lang, maaga natin naagapan. So, thank you rin ng Marymount Hospital. Kung nako po, at nabigyan tayo ng pagkakataon ng Ahon Mahirap ay napunta sa Kongreso, isa sa mga Marymount ang bibigyan ko ng pandagdag ng facility. Kaya maraming salamat. Somehow, nakapag-antay kayo na nakarating ang ambulansya, nakarating ako para naagapan ng ating 28 years na magiting na driver. Ayan. So, sobra akong proud dito sa taong. Alam mo, actually, naiyak kami nun no? Pares kami naluha nung sabi ko, Dan, lumabang ka ha? Sabi ko, kasi, di ba, kailangan mo ako. Mas matagal pa tayo magsasama. Pares kami naluha. Nung naging taxi operator ako, so, sumunod siya sa yapak ko. Ginawa ko siya muna taxi driver para maging kabisado ng daan, pero ako yung nagturo sa kanya mag-drive. Tapos ngayon, nung minsan, kapag lasing siya, nakalimutan niya kung sino yung amo niya, sabihin niya, resign na ako. Ba't bigla ka natatawa? I-resign na niya yan kagad, iwanan niya ako. Kaya isa sa mga aeroplano ko, isa na nung nakamarka doon, Danilo Airlines Ay, favorite ko to si Dan Nanika! Ayan, ito isa sa mga binigay ko rin sa kanya. Ayan. Hello! Ayan. Siya lang din bukod tanging driver ko, nakalat ng mga aso na binigay ko sa kanya pag namatay. Pinapalibing pa niya, ine-effort niya. May mga rabbit pa yan. Tapos meron ka pang iguana. Hito, nasa ilalim. Hito, nasa drum. Hito. May hito pa siya, di ba? Iguana. Iguana daw niya, namatay din. Paborito kaya kahit na lagi kami nag-aaway niyan. Kapit na tayo, Dan? Oo, di ba? Partida, na-stroke pa yan, ha? So ito, ituturo natin, ayan, kung gaano siya kaalaga sa kanyang aso. Ayan, si Janine, isa sa mga favorite niya, ina-cremate. Ayan, may tetra pa, Tapos si Cutie nandito, naka-sealed na. Sobrang proud ako dito dahil sobrang dog lover to. Comment below kung nakaka-relate kayo sa isang taong tulad niya na kahit na askal, nasa labas, minsan hahawakan niya, hihimasin niya, nakikita yung gesture niya kung paano siya mag-alaga ng hayop.
malapit sa kanya. Kumbaga, meron akong isang Japanese Akita nung 3 weeks siya na sa ospital. Pagkalabas, ayun, hindi niya nakita. Tapos, inalok niya sa akin na ibabalik yung aso sa akin. Sabi ko, hindi na ako makikilala yung aso na yun. After 3 days, namatay. Siguro, nagtampo. Naiyak ka nun? Oo, kasi sabi ko tayo si Bakit niya dito. Hindi na bakit, kasi mga ano, namatay. Oh. So, hindi mo alam kung anong dahilan namatay? Hindi, may sugat siya dito sa tiyan eh, parang may pigsa yata, saka mga lugo-ilong yun noon. Meron pa kasi siyang isang pair na puti. So, ayan, ikiklip ko dito, yan yung dalawang galing sa Ukraine. Ayan. At ang dalawang aso na yan, pinangalan ko isang Brutus, isang Ginger, sa kanya ko pinaalaga. So, abanganan po natin yung next journey niya. Yung magpapagamot siya, tapos hanggang makalakad siya. Kahit na wala siyang trabaho, dito ako para supportahan siya. After that, ang tanging pangarap ay pasulong sa buong nasyon ay makatulong. Maibsan ng uhaw, mawala ang tagtuyo, kasaganaan sa lahat. Kumusta ka, kuya? Okay naman, konting improvement. Medyo, nanghina pa. Madali na kami po sa holistic. Para sa treatment, para mabilis ako makarecover. Thank you sa sa tulong mo sa akin. Continue pa rin yung pagpagamot mo sa akin para mabilis ako bumalik. Maraming salamat. ayan, so eto gusto ko lang i-share sa inyo mga ka-freshness. Pang 49 days kung bakit namin siya, kasi everyday nandito ang aking driver sa pagpunta dito sa holistic kasi kailangan niya ng 3 to 4 weeks po ang cerebrolizing, 15 minutes isang treatment everyday. After ng 3 to 4 weeks na yon, ang next natin ngayon ay yung NAD. Ito yung gagawin sa kanya. Kung nabasa ninyo yung NAD na to, brain, energy, immune, at saka regenerative. Ito yung mga benefits na makukuha ng isang stroke patient. So, syempre, ang ahon mahirap, syempre, meron din kaming ahon kalusugan. Ang driver ko, 28 years sa akin, ngayon ay stroke na. Ito yung mga kapalit na magkakasama na rin kami ever since. So, sila yung temporary nagpalit para sa aking driver. So, samahan natin siya ngayon. Papasok tayo. Pang 49 days, kaya huwag nyo kalilimutan. 49, nakaahon. Mahirap kami. Nakatwining pa kami. Dan, best boss ko raw yan eh. Best boss ba ako dan? Kaya, papasok tayo ngayon. Andito tayo sa Holistic International Comprehensive Care. Ito na yung next treatment niya. So, pupuntahan po natin. Ayan. Say hi naman kay Miss Dani. Kaway-kaway naman. Hi, Doc. Ayan. Si Doc Ayan. Pwede niyong hanapin po. Ayan po yung signage para makita ng mga freshness natin. Holistic International Comprehensive Care. Bilang isang ahon kalusugan, sana alam niyo kapag na-stroke kayo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. You have to make sure na meron tayong outlet at alam niyo kung saan kayo pupunta. Kailangan ito ng 3 to 4 weeks na cerebrolizing, 15 minutes lamang. So after natin ang treatment na ito, kailangan na natin mag-NAD. So samahan po natin ating 28 years na driver para sa NAD. Ayan. So, para makita natin yung improvement niya. Pang 49 days, huwag niyong kalilimutan, ako mahirap 49 days. Galing pa ako ngayon sa relief giving, diretso. So, hindi namin kaya i-shoot everyday. So, ang dalawang driver natin na backup, si Michael at saka si Jaja, ang naghahatid sa kanya everyday. Ayan. So, Dan, ready ka na sa NAD? Yes pa. Oh, yes po. Yung kaliwa niya, hindi pa rin niya kayang taasan. Kaya binubuhat mo pa. So, meron din sila in-offer dito na chelation para sa puso, plaquex. Di ba tayo, pag ang mga baboy na kinakain natin, mas mataas ang temperature kaysa sa tao. So, basically, yung plaquex ay pampatanggal ng bara. Meron silang IV therapy, IV laser therapy. Of course, meron din sila chelation para sa puso. Meron din silang Myers pag meron kayong konting pakiramdam, masama ang pakiramdam nyo, karoon kayo ng sipon or over fatigue. Ayan. Mag-Myers lang kayo, tanggal lahat. Ubo, sipon, tanggal lahat. So, dito naman ay room ng Ibo. O yan. Health is wealth. Ahon, kalusugan. Ayan. Ang dating content creator ko, ayan no. Ngayon, ang aking driver dito naman natin ilalagay. Magkatabi sila.
sila ay mga 1 dekada hanggang 3 dekada ay magkakasama pa rin kami. Ito na yung journey mo para gumaling ka, and we hope na sa loob ng 6 months makakalakad na siya. Masaya ka ba, Dan? Okay ko yun. Masakit ka lang. Kasi di ko alam kung kailan ako gagaling. Gagaling ka, basta higa ka, sandal ka nga. Sandal ka muna, sandal. Baka sabihin mo, hindi ka o pwede ka rin humiga, ha? Tatatanggal ko tsinelas. Sige, boss ang tatanggal sa'yo. Huwag ka mag-alala. Ako magtatanggal. Huwag ka na hindi naman gumagalaw kaliwa mo. Best boss ba to? Oh! Ayun. So, ano mas pipiliin mo? Makikinig o hindi makikinig? Araw-araw Araw-araw? So, sa loob ng 3 months ng driver ko, makikita niyo yung before and after niya. Ayan. Sa 3 months niya, kailangan niya rin may therapy. Hindi yung kapag na-stroke kayo, iniisip niyo wala na kayong pag-asa. Ayan. Tulad ng driver ko, minotivate ko yan. Kailangan niyang mabuhay. Di ba? Kailangan niyang mabuhay para makasama ko pa ng mas matagal pa. So, kailangan niyang sumunod. Pero may time din daw siya talaga na sumasakit ng ulo pa rin niya. Sa puntong ito, pinapaliwanag na mabuti ni Doktora kung anong klaseng proseso ang gagawin kay Kuya Danilo at kung ano ang mas nakakabuti sa kanya para sa pagpapahinga. Pinaliwanag din ni Doktora kung ano ba ang proseso ng NAD. Kukuha ng dugo dito, iikot. Tama ba? Dito, lilinisin. I-filter. Ibabalik ulit dito. So, ayan mga ka-freshness, kailangan huwag nyo kalilimutan yung ahon kalusugan. Kailangan bigyan ninyong priority ang inyong health. Kapag may karamdaman, kailangan regular check-up. Huwag nyo kalilimutan yan dahil napakatigas ng ulo ng driver ko dati dahil ayaw niya magpa-check-up. Sabi ko, kung magkano lang ang regular check-up ninyo ay worth 4 hanggang 10,000 na yung general check-up, ayaw pa rin niya. Where in fact ngayon, mas nahirapan siya, nag-sacrifice siya ngayon. So, sa loob ng 3 months niya ngayon, minsan nagdadaing siya na parang wala na siyang worth. Minsan nababasa ko sa Facebook niya. So, dumadaan siya ngayon tuloy ng midlife crisis na which na dapat hindi naman. So, may pag-asa pa rin. Hanggat may buhay, may pag-asa. At hindi ko naman yan iiwan hanggang sa dulo. Hindi ko pababayaan ng driver ko hanggang sa dulo. So, kukunin ng dugo dito, isasalang, iikot, at dito dadaan. So, makikita mo yung dugo niya, oh. So, pag kinuha yan, lahat ng mga toxins, lahat ng mga cholesterol, tatanggalin, and then lilipat dito. Parang dialysis, pero hindi siya dialysis. Ibo ang tawag dyan. Then, pag malinis na ibabalik, nakita mo mas malinis, mas lighter ang dugo. Dito, black. Ito nga ikot. So, ngayon, dito siya bababa ngayon. So, pumapatak yung mga toxins niya. Ayun, ito, umiikot. Ngayon, mamaya makakaipon tayo ng toxins po niya. Ulitin natin, ang ahon kalusugan, dapat ine-educate na lahat sa mga taong kapag may karamdaman. Huwag niyong isipin na ang mindset ng driver ko dati, kapag nalaman niyang sakit, baka dyan pa raw siya mapuruhan. Which is lagi ko sinasabi na pag ako na ospital, lagi niya ako pinagtatawanan. Pag hinahatid niya ako ng mga tubig, prutas, pinagtatawanan niya ako pag may NGT ako. Sabihin niya, ano na nangyari na yun? Nakakasin niya ako makasalita. Pero in fairness naman sa kanya, lahat ng sakit ko, nandoon siya. Na-COVID ako, impacho ako, hindi ako natunawan. Ayun, nandyan siya para sa akin. Pero ngayon, na-stroke siya, nandito naman ako para sa kanya. Yakap ang pangarap. Sama-sama, pantay-pantay, tulong-tulong, kapit kamay dito sa ahon mahirap. Abangan ninyo yung journey ng recovery ng isang stroke patient. Kaya lagi nyo isipin, health is wealth. Kaya, so, tatandaan mo ulit, pag may karamdaman, kailangan pagpa-check up. Kasi dahil pag hindi kayo nagpa-check up, dito aabutin mo. So, advocacy na ng driver ko is tulungan sa mga tao. Pag may high blood, kailangan marunong kayo magpa-seek ng doktor para ma-resetahan kayo ng maayos para sa BP nyo, sa blood pressure nyo, lalo na kapag meron kayo BP. Dahil kapag hindi naman ninyo ginagamot yun, sisirain din ang kidney nyo. So, kaya maraming kidney failure at saka ang dami na stroke dahil minsan hindi nila iniisip na kung gaano ka-importante ang health. Diba, Dan? Opo.
Opo. So yan, for today's video, hanggang dito muna tayo. So everyday, tuloy-tuloy pa rin siya kung pumupunta rito, na kailangan niya makompleto lahat ng mga treatment niya. Second, phase 2 na siya ngayon, bali ano na siya, NAD, after NAD, lakex, alternate siya, iba-iba yung ano. So, looking forward na bago mag 6 months, sana makapaglakad na siya and may improvement. At sa mga taong may family member na sa tingin niya may stroke patient, pwede kayong dumalaw dito sa Holistic International Comprehensive Care. Ayan, nakita yung number, nakalagay. At hanapin niyo si Doc Ayan. At of course, syempre gusto ko shoutout sa lahat ng mga nurse dito. Si Miss Colleen, si Ate Kat, si Miss Lois, si Sir Noel, ayan, si Miss Jam, and of course, ang kanilang receptionist po, si Miss Dani, ayan. Actually, ang Holistics parang second family ko na rin dahil ako mismo kahit na wala akong sakit, nandito ako, nag-calculation ako para lumakas yung, yung puso ko. Para naman pagdating sa campaign na time, may sapat ako ng lakas kahit nakuyat ako everyday, ayan. After ko dito, sa pasyente ko, ang next na pupuntahan yung pasyente ko, mama ko naman. Sa ngayon, dito muna magtatapos ang kwento sa pagpapagaling ni Kuya Danilo. Abangan ang susunod na kabanata mula sa pagpapagaling ni Kuya Dan bilang isang na-stroke hanggang sa gumaling at makalakad. Laging tandaan mga ka-freshness, health is wealth dahil mahirap magkasakit.